Pangulong Bongbong Marcos, mga sangkay, mayroon pong katakot-takot na nadiskubre dito sa Pilipinas. Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. At ito pag-usapan po natin itong nadiskubre ni PBBM, kalagayan ng Pilipinas, mga sangkay. Ay nako, mamaya pag-usapan po natin ito. But anyway, before tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ngayon ay 1.28 million subscribers na. Congratulations po sa ating lahat. At ilang tulog na lang din po, 1.29 million subscribers na po tayo. Kaya naman, ano pang hinihintay mo kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe? Click the subscribe down below, click the bell, and click all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay? Ngayon, ito nga po ang ganap. Sabi po dito, PBBM ikinadismaya. Actually, 2 days ago itong video. Pero gusto ko pong i-emphasize ngayon sa sambayan ng Pilipino para po maintindihan nating lahat. At para maging aware po tayo, ito pong tumitinding nangaganap po ngayon dito sa ating bansa. Sabi po dito, PBBM ikinadismaya ang nakakalbong bundok at gubat. Ito po yung kanyang nadiskubre. Kasi nung nagkaroon po ng extreme weather event dito sa Pilipinas, bagyo, nagkaroon po ng aerial inspection. Sakay po siya ng helicopter. Tiningnan niya po yung buong paligid ng mga tinamaan ng mga matitinding baha. At ito yung kanyang nadiskubre. Nakakalbong bundok at gubat. Eto mga sangkay, di ba? Elementary pa lamang po tayo. Tinuturo na po sa atin na alagaan ang ating kalikasan. So, eto na po yung problema dito. Bakit tayo binabaha? May 2 reasons. Okay? Maliban sa main reason, ang main reason is climate change. But mayroong 2 reason dito sa Pilipinas bakit matindi ang mga pagbaha na. Mapa probinsya man, kagubatan, kabundukan, o mapasyudad. Ang unang rason, dahil sa basura, sa mga syudad naman po yan. Pangalawang rason, bakit matitindi ang mga baha? Sa mga probinsya naman, dahil po kalbo na ang mga bundok. And this is the reality, mga sangkay. Ito po yung tinutukoy po ng mga scientists kung bakit, kung tawagin nila itong climate change is human-made climate change. Kasi noon, mga sangkay, normal lamang po ang climate change. Talagang ganun po, nagkakaroon ng pagbabago ng klima, pero hindi po siya wala pong dulot na hindi maganda. Ngayon kasi mga sangkay, dahil po sa human-made climate change, delikado na po ang climate change. Ngayon, ito ang nangyari. Tingnan po natin. Ikinadismaya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang nakita na nakakalbong mga bundok matapos magsagawa ng aerial inspection sa Marikina at sa lalawigan ng Rizal. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Kasunod ng aerial inspection ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga lugar na pinakaapektado ng bagyong Enteng, partikular na sa Marikina at lalawigan ng Rizal, hindi na itago ng punong ehekutibo ang pagkadismaya sa mga nakakalbong bundok at gubat na dahilan ng pagguho ng lupa, maging ng malawakang pagbaha. Ayan. Everywhere napunta ko after the storm. Pag nakita mo yung gumuguho, tignan mo na sa taas. Last year hindi kalbo yan, ngayon kalbo na, kaya nagkakas. Diba? Yung mga bumabagsak na kalupaan, mga sangkay, kalbo sa taas. Kung kaya't nangyayari, elementary pa lamang po tayo, mga sangkay, tinuturo na sa atin yan. Bakit lumalakas? Paano nangyayari na malalakas na po yung mga pagbaha? Dahil wala na pong kinakapitan ng tubig.
Wala na pong kinakapitan ng tubig mga sangkay sa tuwing rumaragasa. Hindi tulad kung may mga punong kahoy pa. Yan po yung totoo mga sangkay. No? So tayo din pong sumisira sa ating kalikasan din. Binabalikan po talaga tayo nito. So wag po tayo mag-expect na mayroon pong magandang o kaya maisasalba po natin ang sarili natin kung kahit po ganyan na po ang ginagawa ng tao sa ating kalikasan. Hindi po. Pare-parehas po tayo, kahit tayo mga sangkay, kahit yung mga matitino na hindi naman talaga nagtatapon ng basura sa kalye, mga matitino na hindi naman talaga nagwawasak sa ating kalikasan, damay po yan. Kasi pang global problem po ito ngayon, lahat magsasuffer dahil po sa tao ang may gawa ng lahat ng ito. Hindi lamang po yan mga sangkay, marami pa pong mangyayari dito sa Pilipinas at sa ibang mga bansa dahil po sa mga extreme weather events. Kaya giit ng Pangulo, mas magiging istrikto pa ang pamahalaan kaugnay ng deforestation. Yan ang pinakamaganda. Alam ito ni PBBM kasi nga po, bago po siya maging presidente, yung mga ina-upload po niyang vlogs, tinuturo niya po doon yung climate change. So, lalo pa daw po siyang, lalong magiging stricto ngayon, ang gobyerno pagdating po sa deforestation. Ano ba yon? Yung mga bundok na kinakalbo para lang patayuan ng kung ano mga negosyo, resort, ano pa ba, yung iba pang mga pagpapalago ng kanilang mga negosyo na doon nilalagay po sa mga kagubatan. So, hindi na po naiingatan ng ating kalikasan. Actually, kahit po doon sa Amazon rainforest, alam nyo ba yun sa Amazon? Yung pinakamalaking kagubatan sa buong mundo, ito din po yung kanilang problema. At natatakot na po sila sa nangyayari. Grabe. So ito. Lalo't giit niya, hindi na ito tungkol pa sa iligal na aktibidad. Usapin na ito ng kaligtasan ng publiko. Sa life and death already, maraming namamatay dahil sa mga ginagawa nila. Correct. So we have to be more. The laws are all there. It's the implementation and the enforcement. Iginiit din ng punong ehekutibo na impounding dams at river basins ang nakikitang solusyon ng pamahalaan para maiwasan na ang malawakang pagbaha, lalo na sa Metro Manila. Bagay na kasama na sa flood control projects ng pamahalaan. So, ang pinakamagandang solusyon ay maghuhukay tayo ng mga impounding dam upriver dito sa mga river system. That will serve many purposes. Ayan mga sangkay, ang solution ni PBBM. Kasi andyan na po yan eh. Pero itong solution na to, mga sangkay, hindi po ito yung talagang maaasahan po natin. But ito po yung long-time solution or long-term solution. Pero hindi pa rin po ito makakabawas kasi sa lakas ng mga bagyo dahil po sa climate change. Kumbaga, ito po kahit papaano ay makakatulong mga sangkay. Impounding dams at river basins. Ayan o. Impounding dams at river basins. Solution, laban sa malawakang pagbaha. Lalo na sa Metro Manila. Kasi andyan na po yan eh. Ang magagawa po natin ngayon, iligtas po natin ang ating kalikasan. Isalba po natin yan. Yan lamang po yung kapag iningatan natin ang kalikasan, iniingatan din tayo ng mga yan eh. Yung kalikasan mismo ang magpoprotekta sa tao. So, tuloy po natin. That will be for flood control dahil yun na nga, yung tubig na dapat bababa sa city, hindi na bababa. Ayun. Kasabay ng pamamahagi ng relief goods sa mga Bicolano na matinding naapektuhan ng bagyong Enteng, pinaalalahanan naman ni DILG Secretary Benher Abalos ang mga Bicolano na maghanda sa posibleng pagtama pa ng mga kalapidad sa harap ng banta ng La Nina phenomenon. Correct. Totoo yan, mga sanggay. May La Nina pa. Nasa 60% na daw ang La Nina ngayon. Tapos may climate change pa. Sa Pilipinas, ang lokasyon ng Pilipinas, sa gitna po tayo ng karagatan. Daanan ng mga bagyo.
Ngayon pa lang mga sangkay, tigilan po natin yung kakasisi sa gobyerno dahil ito po ay part ng climate change at papasok na La Nina. Yung gobyerno ngayon, namumroblema na nga mga sangkay kasi nga po, sunod-sunod. Wala tayong magagawa. Ganyan po talaga. May climate change ngayon. Hinimok din ni Abalo sa mga taga Bicol na laging sundin ang direktiba ng mga otoridad, lalo sa abiso ng paglikas para matiyak ang kanilang kaligtasan. Kenneth. Okay, so yan po yung nadiskubre ng ating presidente, no? Yung kalikasan natin ay talaga nga namang nakakalbo na. Yung ating kagubatan, mga sangkay, ay nasira na. Nakakalungkot, pero ito po yung realidad. So ano po ang inyong komento? Just comment down below. And now guys, I invite you, please subscribe my YouTube channel, Sangkay Janjan Daily. Dito po ako nag-upload mga vlogs, mga ganap natin sa buhay. So hanapin niyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.